Ang San Miguel Beermen daw ay kukuha na ng bagong point guard at wala namang magugulat yan dahil nakita natin na iyan talaga yung naging problema dito sa kanilang roster. Kagabi nakita natin na itong San Miguel natambakan noong umpisa pero nakahabol nung iba yung point guards na ginamit nila. At ang balita ito raw si Wami Tiongson na ite-trade na ng San Miguel kapalit nitong kung hindi man daw itong si Nelly ng Phoenix Fuel Masters, baka daw si Franyu ng Titan Ultra. Tinitignan din daw ng San Miguel yung posibilidad na ipalit itong si Wami Tiongson para dito kay Aaron Black ng Meralco Bolts o kaya do sa ilan kahit kay Gian Mamuyak ng Rain or Shine. So marami na pinagpipilian na bagong point guards itong SMB kasi nakita nilang problema dito kay Tiongson, hindi makadepensa at hirap din dito sa offense, hindi consistent. So malamang talagang ito ay bibitawan na ni Coach Leo Austria. Kung sakasakali nga na ito'y matuloy, sa tingin ko makakatulong yan sa San Miguel dahil parang yan talaga ang weakness ng lineup nila. Kung titingnan naman natin, yung ibang mga players ng San Miguel, no, nakakatulong naman sila dito sa depensa ng San Miguel, pati na doon sa opensa. At kung pinanood niyo yung game nila kagabi kontra sa Barangay Ginebra, maganda ang naging depensa nito si Andreas Kahili kay Justin Brownlee bago nag-take over ito si Justin Pato noong 4th quarter. Kaya ang haba ng playing time ni Kahilig dito sa San Miguel. Ngayon, meron din tayong mga nakita dito, no, na baka may iba pang players na pwedeng i-trade ng SMB pero so far ang priority daw talaga nila ay mag-acquire ng bagong point guard. Kasi itong San Miguel, alam na kinakailangan nila ng isang guard habang si Chris Ross ay hindi pa nakaka-fully recover. At itong si Coach Leo Austria, marami nang kinakausap na teams ngayon gaya nung nabanggit natin, ang Converge, ang Phoenix, Rain or Shine ay kabilang lang pati na yung Titan Ultra. At ngayon itong San Miguel dahil nagre-ready sila dito sa playoffs dahil malamang yan din ang makakarap nila, TNT, Ginebra, Magnolia, yung Rain or Shine. So malaking pagpaplano yan. Ang Phoenix Fuel Masters daw ngayon ay kinakausap itong Terra Firma Chief dahil gusto raw ma-acquire ng Phoenix yung rights kay Christian Stan Hardinger dahil naniniwala sila na kaya pa rin itong maglaro ng PBA. Matagal-tagal nang hindi naglalaro ng active basketball si Stan Hardinger pero mukhang gusto pa rin daw itong subukan ng Phoenix, lalo na at nakita nila na si Mikey Williams kahit halos 2 years nang hindi naglaro ng professional basketball, nakita naman natin ang ganda ng pinapakita sa Converge Fiber Xers. So iyan yung pinaplano ngayon ng Phoenix at yung offer daw nila yung kanilang first round draft pick kapalit ng rights ni Stan Hardinger. Ang maibibigay lang ng Phoenix ay yung rights kay Stan Hardinger. Hindi nila magagaranti syempre na si Stan Hardinger ay maglalaro. So iyan yung pinag-aaralang mabuti ngayon ng management ng Phoenix. Kasi syempre, natatandaan ninyo nung tinrade ng TNT itong si Jordan Hedding o rather tinrade ng Converge si Jordan Hedding sa TNT kapalit ni Mikey Williams. Ang tagal bago nakumbinsi ng Converge itong si Mikey Williams na pumirma ng kontrata. Ang akala nga nung iba hindi na maglalaro talaga eh. Ngayong conference lang ito naglaro itong si Mikey Williams sa Converge. Samantalang ito si Jordan Hedding ang tagal na naglalaro sa TNT. So iyan yung problemang haharapin ng Phoenix kung makuha nila yung rights kay Stan Hardinger. Walang guarantee na ito yung maglalaro pa sa kanila dahil baka naman talagang gusto na nitong magretiro. So iyan yung risk na iti-take ni Coach Charles Chu kapag na-acquire niya yung rights kay Stan Hardinger. At yun namang Terra Firma kung makukuha yung draft pick ng Phoenix, aba swerte nila. Dahil nag-struggle ang Phoenix nung first 2 conferences at ibig sabihin malamang mataas yung pwesto ng draft pick at makakakuha sila ng isang quality player. So kung ikaw ang Terra Firma, talagang papayag ka sa trade na to dahil si Stan Hardinger hindi naman naglalaro para sa team mo.